Mayong buntag. Good morning! Tuloy tayo, inyong likod, Aljo Bendijo. Oy, wala pong mga pasok ngayon suspendido ha. Dahil po sa masamang lagay ng panahon, all levels, both public and private sa Santo Niño, Cagayan, Camalanigan, Cagayan, Apari, Cagayan, buong probinsya ng Cavite, Bacnotan, La Union, preschool to senior high school, ay wala din pasok dyan sa Valenzuela City sa lahat ng level at sa Pasig City Kinder to Senior High School. Aljo Bendijo sa DCXL News. Pirada. Pirador ng masa. Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Diretso na tayo bayan dito po sa mga pasaway na mga taxi driver. Meron na pong 46 na public transport vehicles ang na-apprehend ng Philippine National Police Aviation Security Group sa lahat ng mga paliparan sa buong bansa mula June 25 to July 1, 2025. Ang 28 public utility vehicles, sabi po ng PNP ABSE Group, 7 utility vehicle, express at 11 habal-habal motorcycles. Yung 22 out of 28 apprehended PUVs dyan po sa Ninoy Aquino International Airport, 5 sa Mactan Cebu International Airport at may isa sa Davao International Airport. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Mingi tayo ng karagdagan detalye nito mula kay Police Lieutenant Colonel Lizelle Dimaandal, ang ABSE Group ng Philippine National Police Public Information Office Chief. Colonel Dimaandal, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo ma'am sa DCXL News 558. Sir Aljo, magandang umaga po at sa lahat po ng mga kababayan natin nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Opo, so ilan ho lahat ang na-apprehend ng PNP ABSE Group po, o Aviation Security Group na mga public transport vehicle na lumabag sa kanilang mga prangkisa sa sobrang paniningil ng kanilang mga pasahero sa mga airports natin sa buong bansa, Colonel? Sa ngayon po ay nakapagtala po tayo ng kabuang 46 apprehensions po dito sa ginagawa po nating nationwide operation against colorum and overcharging taxis. Malaking bilang po ay nagmula dito po sa NAIA, dito po sa NCR, 22 PUVs po at 10 habal-habal po yung ating pong nahuli. Samantala naman po, ang Cebu International Airport po ay nakapagtala po ng 5 PUVs, while ang Catarman Airport po natin, meron po silang isang nahuling habal-habal, while ang ating pong Davao International Airport naman po, meron po silang huling isang PUV, and ang atin naman pong General Santos Airport po ay meron pong 7 nahuling UB Express po. So ang kabuuan po natin ay 46 apprehensions mula po nang simulan natin ang ating pong operation noon pong June 25 hanggang nito pong Martes, July 1. Ito po ay resulta din po ng ating pong pakikipagtulungan po sa ating LTO sa pangunguna po ni Sir Francis Almora. Ito po ang head ng Special Action Office po ng LTO, Central Office po. Ano po kinakarap ng mga kaso ng mga driver pati na ng mga operator dito pong mga na-apprehend na mga public transport na vehicle? Sir Aljo, kinukonfiscate po ng LTO ang lisensya po ng mga taxi drivers and impound din po ang kanilang taxi. Ang pagkakaalam ko po ay meron po itong tubos na 10,000 pesos. So depende pa rin po kung ano po ang makikita pang violations ng ating pong LTO. Opo, okay. So tuloy-tuloy naman ang ating pong crackdown dito, Colonel Dimaandal ng Philippine National Police ABSE Group. Yes,
Sir Aljo, patuloy po ang ating pong operation laban po dito sa mga overcharging taxis hanggat nakaka-receive pa rin po tayo ng mga reklamo laban po dito sa mga taxi na nag-ooperate dito po sa palibot ng ating pong paliparan. Okay. Kanya-kanyang diskarte dito, no, ng kalokohan. Ano po ang nakita ninyong pattern sa kanila pong panduloko? Ang ginagawa kasi nilang scheme ay pinipilit nila ang mga pasahero na isinasakay nila na kontrata at hindi na gumamit ng metro. Okay. Then, So, pag nasa doon loob, po talaga na-overcharge yung ating pong mga pasahero na kahit na magkakalapit lang po yung airport na pupuntahan nila, nasa-charge po sila ng sobra-sobra. magkano ang charge? Halimbawa, dito sa NAIA, papunta lang sa kabilang terminal. Nasa mahigit 300 to 700 pesos po ang Ganun, mahal pa sinacharge rin. ng mga mapang-abuso po nating mga taxi drivers. Kaya po nakakaawa po yung ating pong mga kababayan. Okay. How about yung investigation na ginagawa po ng DOTR na may mga kasabwat yang mga airport police? Iniimbestigahan din ba ng PNP ABSE Group? Ang PNP Aviation Security Group po ay tumutulong sa atin pong Office for Transportation Security sa pagkalap po ng mga karagdagang impormasyon laban po dito sa mga nasasangkot na empleyado. Yan po ay sa pamumuno po ng ating pong Administrator Arthur Bisnar. So yun po yung ginagawa natin. Kung kakailanganin pa po ng ibang impormasyon, yun po ang ating ginagawa. Ipoprovide po natin para po makasuhan at mapanagot itong mga abusado din pong empleyado. Sa inyo pong pagtatanong sa mga driver na nahuli, ano po ang kanilang sagot o kung bakit nila ginagawa ang ganitong scheme? According po doon sa aligasyon ng isa pong taxi driver na nahuli po natin at inireklamo dahil po sa paniningil ng pamasahe sa pasahero, ang salaysay po niya ay 60% po ng kinikita niya ay 60% lang po ng kinikita niya ang napupunta sa kanya, while ang 40% po ay ibinibigay umano po sa sinasabing mga kasabwat sa loob po ng ating pong paliparan. Sino-sino daw yung mga kasabwat, ma'am? Mga empleyado ba yan ng airport or airport police? O sino-sino ho? Without mentioning the names. Opo. Nabanggit po ay APD ng ating pong NIA. Airport police. Opo. Hindi po under yan ng PNP. Tama ho ba? Hindi siya under ng PNP eh. Opo. Yes po, magkaiba po ang APD at ang PNP Aviation Security Group. Ang APD po ay nasa ilalim po ng pamamahala ng Manila International Airport Authority at while ang PNP ABSE Group naman po ay under Philippine National Police. Sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa LTO, may mga franchise ba ito? Meron ho bang rehistro ang mga na-impound na mga taxi, meron pang mga may van, may mga motor. Yung mga motor, habal-habal, wala talaga yon. Or lisensya, mga driver, Colonel? Yes po. Base dito sa record po natin, karamihan po ay meron naman pong mga franchise. Opo. Ilan lamang po ang wala po talagang papel or prangkisa. Opo, ang sige. mga nahuli ng ating pong LTO. Panawagan na lang ho sa lahat ng mga kababayan po natin na mga pasaherong maaring mabiktima na naman ito pong mga mapang-abusong mga taxi drivers, mga PUV drivers, maging mga habal-habal sa ating mga paliparan. Colonel, go ahead. Sige po. Sa atin pong mga kababayan, lagi po nating tandaan na bago po sumakay, ay mabuti pong isulat o kuhanan ng larawan ang plate number or body number po ng taxi na inyo pong sasakyan. Iwasan po na sumakay sa mga taxi na hindi po siyempre gumagamit ng metro or pinipilit na kontratahin ang pamasahe ng ating pong mga biyahero. At kung maaari, ay kuhanan o i-record po yung usapan nila bilang ito po ang ating magiging ebidensya.
At sakaling mabiktima po tayo ng ganitong modus dito po sa airport, maaaring i-report niyo po agad sa pinakamalapit na PNP Aviation Security Group Help Desk na matatagpuan po sa arrival area ng ating pong paliparan upang matulungan po namin kayo na mapanagot ang mga abusadong taxi driver. Okay, maraming salamat Police Lieutenant Colonel Lizelle Dimandal, PNP Avse Group Public Information Office Chief. Good morning. Thank you po. Good morning. Aljo Bendijo sa DCXL News. Kaya't panawagan ng Department of Transportation maging sa pangkalahatan na lang ito. Opo. Sa lahat ng ating mga kababayan, nanggagaling po mismo sa inyong Tito Aljo Bendijo. Dapat lumaban tayo ng patas sa buhay. Wag na tayo manulis. Mga tulisan itong mga taxi driver na ito. Alam ninyo, kung kayo nakikinig kayo ngayon, di ba? Nakikinig ang ilang mga tulisang mga taxi driver sa mga oras na ito.